Papatulan ko kahit sinong lalaki na kaya akong buntisin. Totoo pala talaga na walang kinikilalang kasarian ang pag-ibig. Minsan, darating pa at magpapakilala sa hindi mo inaasahang pagkakataon at sitwasyon. Hello Dan, ako po si Mary Grace ng Mindanao. 24 years old at proud bisexual. 15 years old pa lang na isuko ko na ang pagkababae ko sa lalaking akala ko ay mahal ako. Dito ako nawala ng tiwala sa mga lalaking kagaya niya. Nasabi ko sa sarili ko na ganito pala mga lalaki. Pag nakuha na ang gusto, iiwan ka na. Maaga kong natikman ang sakit na dulot ng pag-ibig, Dan. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa sa pag-ibig. Sa lalaki, oo. Sinubukan ko pong makipagrelasyon sa kapwa kong babae. 16 years old ako nang makipag-live-in ako sa isang tomboy. Ang nakakatawa pa, Dan, ako ang nanligaw. Ayoko kasing yung feeling na ako yung hinahabol. Gusto ko, ako yung nanghahabol. Ang labas tuloy sa aming dalawa ng karelasyon kong tomboy ay parang ako ang mas nagpapakalalaki. Alam mo yung sa relasyon na to, ginagawa ko yung mga bagay na hindi nagawa sa akin ng ex-boyfriend ko. Sinesurprise ko lagi yung jowa ko. Binibilhan ko ng bulaklak tuwing may okasyon. Lahat ng efforts na deserve ng isang babae, ibinuhos ko talaga. Tumagal lang naman yun ng ilang buwan. Tapos, maghahanap na naman ako ng iba. Ang gulo-gulo ng mga desisyon ko sa buhay dati, Dan. Bata pa ako eh. Ang gusto ko lang, mag-enjoy, mag-explore, at kilalanin pa ang sarili ko. Hindi rin naman ako sinasaway ng pamilya ko. Feeling ko nga, masaya sila na nakikipag-live-in ako sa mga nakakarelasyon ko dahil nababawasan ng tao sa bahay. Biruin mo, 7 kaming magkakapatid, plus sa amin pa nakatira si Lola, plus si Mama at si Papa. 10 kaming nagsisiksikan sa maliit naming bahay. Ang gulo na rin doon kaya mas okay na rin na umalis ako. Sa pakikipagrelasyon ko sa kapwa babae, naranasan ko kung paano protektahan at i-value ng tunay. Ang mga tomboy kasi, pag nagmahal, bahala na silang masaktan, huwag lang ikaw. Basang-basa nila ang takbo ng isip mo at ang saltik mo. Alam kung kailan ka pipitik dahil nga pareho kayo eh. Very sensitive. Gets agad kung kailangan ng lambing pag nagtatampo. 2021 nang makilala ko ang babaeng ibinigay sa akin ang pagmamahal na hindi naghahangad ng kahit anong kapalit. Nagkakilala kami ni Weng sa trabaho, sa isang pinayahan sa Palamokmok, South Cotabato. Taga-harvest po ako ng pinya. Taga-tanim at taga-putol naman siya ng pinya. Maayos ang takbo ng relasyon namin. Nag-live-in din kami. Sabay pumapasok sa work kaya talagang malabong mabutasan ang relasyon namin. Yun nga lang, ako itong may hiniling sa kanyang pwedeng makawasak ng masaya naming pagsasama. Lilisan ako upang maintindihan ko ang puwang sa puso't isipan. Kailangang gawin ngunit masasaktan. Dan, kinausap ko ng masinsinan si Weng. Inamin ko na gusto kong magkaanak. Nilinaw ko sa kanya na sa ayaw at sa gusto niya, pagtungtong ko ng 24 years old,
magpapabuntis ako. Baka sa mukha ni Weng ang pagkabigla, Dan. Nanginginig ang boses niya nang sinabi niya sa akin na, what if mag-adapt tayo? Marami naman dyan. Marami akong kakilala. Sabay hawak sa mga braso ko. Hinawi ko ang mga kamay niya dahil nasasaktan na ako sa humihigpit niyang hawak. Hindi pwede. Ayoko. Hindi naman natin kadugo yan eh. Pwede tayong iwan yan pag lumaki. Paano kung biglang bawiin ng parents? Paliwanag ko sa kanya. Medyo umiinit na ang diskusyon namin. Sabi ko, maghahanap ako ng lalaking bubuntis sa akin. Kahit sino. Kahit hindi ko kakilala. Pinilit ko siyang sumang-ayon sa plano ko, Dan, at wala siyang nagawa. Sinimulan na namin na isipin at planuhin kung ano ang gagawin. Nag-idea kami na magpakalasing sa bar at makipag one-night stand. Nagkasundo na kaming dalawa, Dan. Ang tanong na lang ay kung kailan namin gagawin ang plano. Pagkalipas ng ilang buwan, Dan, lumipat ako ng mapagtatrabahuhan. Sa kakilala din ni Weng, namasukan akong waitress at naging amo ko si Mudra. Kilalang bakla si Mudra sa lugar namin. Sumasali siya ng mga gay pageant kaya talagang babaeng babae ang datingan. Sobrang mabunga nga si Mudra sa trabaho, Dan. Kaya inis na inis ako sa kanya. Natural na siguro sa mga bading yun, pero mabait naman po si Mudra. Nagkakwentuhan nga kami about sa mga plano niya sa buhay at nabanggit na gusto rin niyang magkaanak. Anak lang din. Ayaw niyang magkaroon ng asawang babae. Ang weird, no? Napag-uusapan namin to at pareho kami ng plano. Pero hindi ko nabanggit sa kanya yung sa akin. Ewan ko ba? Parang bigla na lang akong nablangko. Natatawa kasi ako sa idea. Ini-imagine ko kasi, what if magkasundo na lang kaya kami ni Mudra? Ay nako. Dumagdag pa sa gulo ng iniisip ko. May one time, Dan, nahuli ako ni Mudrang nakaupo lang. Tulala. Bigla ba namang sumigaw at binungungaan ako? Bakit daw hindi ako nagtatawag ng mga customer? Paano ba naman, Dan? Sunday nun. Malamang wala namang maglalasing dahil may pasok kinabukasan. Sabi niya pa, nga girl, nag-apply ka na lang sanang amo kung pasiting pretty ka lang dyan. Buti sana kung pretty eh. Sitting lang ang meron ka? Kaloka. Umalis ka na nga lang dito, nalulugi ako sa'yo eh. Talak ni Mudra sa akin. Nasaktan ako kaya hindi na ako bumalik kinabukasan. Nagnegosyo na lang ako, Dan. Nagbenta ako ng lutong pagkain tsaka kape sa tornohan ng tricycle. Yung ka-live-in ko namang tomboy, lumipat na rin ang pinagtatrabahuhan. Malapit na sa akin. Sa canning company po bilang recorder. Ang buong sahod sa akin napupunta. Yun ang pinamumuhunan ko. Pinalago ko yun. Magaling ako pagdating sa pera. Matipid at madiskarte. Kaya tiwala sa akin si Weng. Bukod sa maliit na karinderya, nagpapa 5-6 din ako sa mga kasama niya sa trabaho. Malaki ang kinikita naming tubo sa pautang. Pero hindi pa rin ako nakontento doon. Nag-isip ako ng ibang paraan para kumita. Ganun ako kagigil na umasenso. Ayoko na kasing maranasan na masigawan ulit ng amo. Baka nga tama si Mudra. Sa susunod, mag-apply na akong amo. Ako na ang amo. After 8 months, Dan, ng pagiging busy sa buhay at negosyo, bigla akong napapost sa FB. Tinopak ata ako at napapost ako ng sad emoji tapos may pa-hashtag na broken kahit hindi naman. Bigla ba namang nag-chat si Mudra ng, halika, dito ka sa akin. Ay syempre, auto-deadma ako. Pinalayas ba naman ako sa trabaho, di ba? May galit pa rin ako, syempre. Pero pagkalipas ng ilang araw, nag-chat siya ulit sa akin para mangamusta. Ang sagot ko ay, okay lang ako. Ang reply niya, may kilala ka ba na babaeng pwedeng anakan? Ang sabi ko naman, wala. Tapos dinedma ko ulit.
Pero pagkatapos ng convo na yon, pinag-usapan nga namin ulit ni Weng ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Sabi ko, babe, naalala mo yung amo ko, si Mudra? Nag-chat sa akin eh. Naghahanap ng babae na pwedeng anakan. Tapos sabi ni Weng na, oh, di ba yan din ang plano mo? Kaya napaisip ako, oo nga no, what if ako na lang, kaysa maghanap kami ng iba? Kampante si Weng sa bakla eh. Chinat ko si Mudra ng, wala akong kakilala pero pareho tayo ng plano. What if tayo na lang? Desperado na ako, Dan. Wala nang hiya-hiya to. Ito na yun eh. Di naman agad si Mudra. Ang dami niya agad binitawan na pangako na susuportahan ng pagbubuntis ko if ever. Lahat ng gastos, sagot niya. Nakakatawa, Dan, dahil talagang nag-schedule na kami. Kailan daw? Tanong niya. Ang kondisyon ko lang ay sa ibang lugar namin gagawin. Dun sa malayo, sa walang nakakakilala sa amin. Chat lang kami ng chat, Dan, kasi medyo busy pa kaming pareho. Update, kumustahan. Nako, yari na, Dan. Hindi ko naman namamalayan, parang may kilig na. Sa loob-loob ko, sakto lang to. Mas okay nga sigurong may feelings kami sa isa't isa bago ang lovemaking para sure na may mabuo. Mga 2 weeks na kilig bago kami nagkita sa personal. Actually, napansin na yun ni Weng kasi ayaw ko nang bitawan ng phone ko. Hinihintay ko na kasi yung update niya, yung text niya, yung tawag niya. Para akong nababaliw sa totoo lang. Nakay Mudra ang isip ko kahit na si Weng ang kasama ko. Nagtatanong na si Weng kung ano ang pinag-usapan namin ni Mudra. Di niya kasi alam, Dan, dahil dinidelete ko. Ayokong masaktan siya sa mga mababasa niya. Sabi niya pa, may mga plano na ata kayo na hindi ko alam ah. So, pinarangka ko na siya. Ang sabi ko, hayaan mo na muna ako sa diskarte ko. Hindi ako makikipag-lovemaking na walang feelings kay Mudra. Gusto ko lang masigurong mabubuntis ako sa unang subok namin. Sagot niya, para ka ng baliw. Kaya nag-away kami. Hanggang nagdesisyon na ako na wag na lang namin ituloy ang plano. Wag, tuloy mo na. Pangarap mo naman yan eh. Basta siguraduhin mong atin ang bata, ang sabi ni Weng. At dumating na nga ang araw ng pagkikita namin ni Mudra. Sinakto namin kung kailan ako fertile. Nag-check-in kami sa isang hotel at binuo namin ang plano. Matagal, masarap, at nakakaubos ng lakas. Sunday, December 17, 2022, 7 a.m. Naipasok na ang bubuo sa pangarap naming dalawa. At hindi niya na ako pinauwi sa amin after nun. Lutang ako nung time na yon, Dan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin at nakalimutan kong may ka-live-in nga pala ako. After 2 days, umuwi ako sa bahay namin ni Weng. Pinagluto niya pa ako nun, pero hindi ko kinain. Alam kong alam niya na. Kaya pinarangka ko na siya at sinabi kong, tinamaan na ako, Weng. Sa puso at sa pagitan ng dalawang hita ko. Umiyak siya. Hindi na umimik at dumiretso na lang sa kwarto para mag-impake. Bago siya umalis, ang sabi niya sa akin ay, okay lang. Kung saan ka masaya, tatanggapin ko yun kasi yun din naman ang plano ko sa'yo. Ang ibigay ang kaligayahan mo. At tuluyan na nga siyang umalis. Ako naman nung nalaman namin ni Mudra na buntis ako, pinatira niya ako sa bahay niya. Tinanong ko siya if anong plano niya sa paglabas ng bata. Hindi ako papayag na kunin lang basta sa akin ang baby. Nangako siya, Dan, na kasama ako sa mga plano niya at magiging isang pamilya kami. Okay sa akin yon, Dan. Basta sa isang kondisyon. Itigil niya na ang panlalalaki dahil kung hindi, ilalayo ko ang bata. Nangako siyang hindi na makikipag-fling sa iba pero hindi niya babaguhin ang pagiging bakla. 3 months na po ang baby girl namin ngayon, Dan. Masaya kami bilang pamilya. Medyo kakaiba sa mata ng mga tao sa paligid pero dead man na. Si Mudra sumasali pa rin sa mga gay pageant pero behave na siya. May plano na nga na pakasalan ako.
Pero sabi ko, wag muna ngayon. Pag-iisipan ko pa. Hanggang dito na lang muna. Kung gusto niyo ng part 2, sabihan niyo lang ako. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Ang kwentong ito ay kwento ni Mary Grace. Araw ay makikita mong di kailangang lumayo. Kung paglisan lang ang paraan, patawad, paalam, kahit nasaan ka man. Ayun na nga ang kwento ni Mary Grace, no? Mary Grace, maraming salamat sa pagsulat ng iyong kwento na #LoveWins, no? Talagang ito yung hashtag natin for today. Maraming salamat, no, Mary Grace. At paano ba? Paano ko ba sisimulan? Or hindi ka man lang hingi masyado ng payo, no? Kasi yung kwento mo is kung ano nangyari talaga sa kwento ng pag-ibig mo, no? At ngayon, ito na, may baby ka na. So, siguro balikan na lang natin yung ilang points dun sa kwento mo na I guess mag-agree ka naman na dapat iwasan or hindi dapat gayahin ng mga listener natin or ng mga iba pang kapamilya nating nakikinig dito sa Love Letters kwento mo kay Dan, no? At isa na nga dyan is yung meron kayong plano ng jowa mong si Weng na solid yung plano nyo, no? Talagang napag-usapan ninyo, nag-agree siya, kumbaga nag-compromise siya, pinayagan ka niya sa gusto mong mangyari, but in the end, kawawa siya. Iniwan mo siya, nahulog ka sa iba, kay Mudra, at siya yung parang biglang nawala sa eksena na, 'di ba? May mga taong gano'n na siya yung kasama mo habang binubuo niya yung mga plano, siya yung sumusuporta talaga sa iyo. Pero pag na-achieve mo na yung gusto mong ma-achieve, bigla mo na lang silang binibitawan. So, ang pangit, no? Huwag natin gagawin ulit yun, Mary Grace, at sa mga listeners natin. Listeners talaga, kahit napapanood nyo naman ako, nasanay sa radyo. I mean, huwag natin gagawin yun, no? Na parang yung taong kasama natin na talagang sinuportahan tayo mula simula, tapos na-achieve natin yung gusto natin ma-achieve sa buhay, bigla natin silang bibitawan. Napakasakit nun. More than heartbreak, may betrayal kasi nakasama yung ganun. So, wag natin gagawin yun, no? And then, para naman kay Mudra, na-fall ka naman talaga din sa kanya. Alam mo, hindi naman din kasi malabong mangyari yun, no? Tsaka, hindi malabong mangyari yun, pero ang malabo, kasi gusto mo lang sabi mo magkaanak. Pero, may part din dun sa letter mo na sinabi mo na ayaw mo makipag-sex nang walang feelings. So, ang gulo mo din, Mary Grace, no? Ang akala ko ba gusto mo lang mag-anak and then tapos na, ganun, hiwalay na kayo. Pero kasi ikaw yung nag-initiate na gusto mo, ayaw mong magsisex kayo, ayaw mong bubukay ng bata na wala kayong feelings na nararamdaman sa isa't isa. Ikaw din talaga yung magulo. Alam mo, may problema ka rin. Ito lang ang sana wish ko, no? Short but sweet lang tong message ko sa'yo. Kasi, yung pakiramdam ko, kalahating masaya, kalahating hindi, Kasi meron tayong naargabyadong tao. At the same time, parang mapapanindigan nyo naman yung pinasok nyo ni Mudra. Pero ito lang yung sana hindi mangyari, no? Sana, una-una, talagang maging okay ang lahat sa inyo ni Mudra, lalo na sa anak ninyo, kasi may anak na kayo, Hindi lang yun basta-basta magkakilala kayo or magjowa. Kailangan yung panindigan yan. Pinasok niyan, gusto niya yan, 'di ba? Pareho yung gustong magkaanak. Panindigan niyo yan. Hindi lang ngayong baby yung bata, dapat hanggang tumanda panindigan niyo yan. And pangalawa, sana kung ano mang mangyari sa inyo ni Mudra, wag mong tatawagin si Weng at sasabihin mo na pahingi ng tulong kasi ganito yung nangyari sa amin. Sa kanya ka ngayon babaling ng atensyon, ng maghahanap ka sa kanya ng tulong. Wag, okay? Wag mong gagawin sa kanya yun. Kasi nakikita ko, gagawin niya, babalik siya sa'yo, gagawin niya lahat, magpapakamartir siya. Pero hindi niya deserve yun.
Kasi iniwan mo siya. Iniwan mo siya para dito kay Mudra, no? So, wag mo siyang kukulitin kung ano man ang mangyari sa'yo kay Mudra o sa buhay mo pa. Wag. Kasi nasaktan mo na yung tao, wag mo nang uulitin. Okay? Sana magpaka-tao ka naman, no? Wag naman yung ganun na kung ano lang yung kailangan mo, pag may kailangan ka lang, ano, 'di ba? So, laging interest mo lang yung nauuna, wag ganun. So, nangyari na, may nagawa ka ng kasalanan kay Weng, no? Nasaktan mo na siya. Moving forward, kasama mo na si Mudra na nagsisimula kayo ng pamilya. Sana gawin mo ng tama yung mga susunod mo pang desisyon sa buhay. Huwag na tayong paulit-ulit sa mali. Okay? Dahil alam na nga nating mali yun. Okay? Yun lang, Mary Grace. Wala naman na ako iba pang masasabi sa inyo. Basta, sana maging happy kayo ni Mudra. Sincere yun. Kasi pamilya na yan eh. Pamilya na yan binubuo ninyo. So, yun lang, no? Maraming salamat sa pag-message mo or pagpapadala mo ng kwento mo dito sa Kwento Mo Kay Dan. At maraming salamat din sa mga listeners natin. Bakit ba lagi ako listeners ng listeners? Viewers, di ba? Maraming salamat din sa mga viewers natin na talaga namang sumusuporta kahit papano, kahit papano hindi naman nasisiro yung views natin sa YouTube. Marami pa rin po ang tumatangkilik, marami pa rin po ang kahit papano naku-curious kung ano nga ba tong Love Letters Kwento Mo Kay Dan. At magtutuloy-tuloy lang po kami dito. Gagawa pa po kami ng marami pang episodes hanggang sa ma-fall na rin kayo sa amin. At maging habit nyo na rin kami every Friday night 7 p.m. sa YouTube channel ng Star Music and MOR Entertainment. Maraming salamat po. At sa ngayon, sa mga gusto magpadala ng letters dahil hindi nyo alam kung saan kami hahagalapin, pwede nyong ipadala yan sa aking official Facebook account. I-search nyo lang ang Dan Capucion at ang aking TikTok account, Dan Capucion. Pwede rin kayo mag-PM sa akin dyan sa TikTok. Okay? Magkita-kita ulit tayo next week, 7 p.m. ha? Dito lang yan sa Love Letters Kwento Mo Kay Dan. Until then, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo ng masasandalan, Kwento Mo Kay Dan. At para sa'yo, Mary Grace, may gusto lang akong iwan. Panindigan mo yan. Bye!